Hi guys! Join me as I travel to Melaka, Malaysia. I booked this tour via Klook. Ilalagay ko yung link sa description and yung screenshot nandito ilalagay ko rin sa video. Travel time is approximately 2 to 3 hours. Then meron tayong stopover in the middle of our journey. Want to do. And that's where you don't follow others. So first stop namin is a Catholic church. One of the oldest daw. Tingnan nyo, kulay white siya. Very unusual siya sa mga Spanish-built na Catholic church sa atin. Yan. In front of the church, meron ano dito. Terrace. St. Peter's Terrace. Garden siya. Ayan. Ay, ang ganda. Very compact yung lugar. Yung church, tapos yung parang plaza. As usual, parang sa atin, yung mga simbahan, meron din silang mga plaza. Ayan. Super maliit lang siya. May verse dito. Tapos may mga plants. Tapos may maliit na parang fountain area. So, parang ang cute nung bell tower nila. Napakaliit. Ay, hindi pala. Ayun pala. Meron din dito. And currently, paulan ngayon dito. Actually, buong Southeast Asia naman eh. Talagang pag mga ganitong buwan, really rainy. So, balik na tayo sa bus. So, ito yung layout ng bus sa loob. Yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, malaki siya. And when I say malaki, yung seats mismo malaki. Yan. Okay, tayo ang unang sumakay ulit. Very short lang ang stay natin doon kasi mukhang aambon na. Let's see ano pang mga pupuntahan natin. We are this side of the river. And the river is on the right hand side. You see the bridge crossing over? The river is right underneath. Dito na kami. Start na ng walking tour. Now there are a few things here I want you to take note of it. It's all part of the history. So, the walking tour starts dito sa may dulo ng river, sa may ruins. Then, maglalakad tayo papunta ng plaza. And then, we'll see the Christ Church, the fountain, the Melaka Strait. And then, after that, let's see ano pang magagawa natin. So, andito yung Victoria Fountain nila. Yan, daming tao, di ba? Oh, very historical daw siya. Dahil parang gift daw to nung birthday ni Queen Victoria. Tapos, ito yung famous na Christ Church Melaka. Ayan, ganda ng mga flowers dito, guys. Tingnan nyo. Paikot yan. Iba-ibang mga klase ng flowers. Tapos, tingnan nyo yung electric fan. Grabe! Sarap! Kasi malamig. Daming tao, guys. Yan. Yan nyo, guys. Tapos merong mga ano dito. Mga rickshaw. Pero natatawa ako nung unang nakita ko sila. Ano to? Sabi ko sa sarili ko. Parang ano... ano tao? Flores de Mayo. Alam nyo, pag nagta-travel, ang mahirap ay yung manap ng CR. Tapos nakita ko, one of the tourist destinations sa pinupuntahan nila dito, merong golden na CR, na toilet. Curious na curious talaga ako. Ano ba yung tsura nun? Hanapin natin. Hanap ko na guys yung ano, CR na gold. Pakita ko sa inyo.
So, ayan, 2 RM per entry yung CR. So, nakalabas na tayo ng toilet nilang Gold. Paglabas ko, meron ganito. Ang ganda. Ito yung riverfront. Yan. Super nice. Actually, parang similar siya sa Hoi An. Ayan. Feeling ko, yan na rin yung parang Portuguese wall na fortress na, alam niyo yung may mga gamit pa from the war. Tignan nga natin anong laman nito. So war remnants nga talaga siya. Tapos dito siya naka-place sa tabi ng river. Balik na tayo guys kasi parang after 15 or 20 minutes, kailangan kita-kita ulit tayo sa meetup place. Kasi meron pa tayong continuation of the tour. Okay, let's go up dito. Kasi dito daw mag-meet. So, this is the view from upstairs. Dito yung meetup place. So, makikita mo yung buong area. All the high-rank officers, soldiers, went onto the boat and they filled up with a lot of goods and it's sailing to the open sea. Kita nyo ba yan? Yan yung, ito. Yan, yung tinuturo ko. Yan yung Malacca Tower. Tapos, hindi lang kasi ganun kakita. Pero ayan yung Strait of Malacca, yung dagat. So, pababa na kami. Tapos na kami mag-tour dito sa upper part. So, last na atayong sa baba. Then, we'll have some lunch. It was engraved by the Dutch. How do you know the Dutch, whether it is Dutch or someone else? You look at the costumes, on the wall. All these, once again, these are all the Meron din pala silang ganyan dito. Galing ah. Kala ko sa atin lang yan eh. Char, inangkin. Diba? Palawan na, mega mall pa. Saka makakita pinagsama yung Palawan tsaka Mega Mall. Dito lang yan. Salamat guys. Pabalik na tayo sa bus. So, tapos na yung walking tour natin. Sana mag-lunch na. Grabe guys. Naloka ako doon. Nakakapagod. Buti na lang bumili ako sa 7-Eleven kanina ng tissue. Yan. Diba? Prepared ako. Meron akong sariling bahay dito. Kailangan talagang prepared ka. Kasi kahapon, nag-Bato Caves kami, tsaka Genting. Sobrang init. Wala akong dalang kahit anong pamunas, ganun. Yan, guys. Kakain na tayo. Daming tao. Puro mga naka-tour din ata ko lahat. Yan, so tapos na kami kumain guys. Ito yung remnants ng mga pagkain naman namin. Meron silang binigay na 7 dishes. So, masarap naman. Tapos may free na tea. Pero yung mga drinks, like kung gusto mo ng mga beer, soda, ganyan, may additional. So, ito na yung dessert nila. Cute na chendol. Parang nung din siyang halo-halo. Pero instead of regular evaporated milk, yung nilalagay nila is coconut. First time natikman ko to sa SG. And in fairness, sobrang sarap ito. Dito tayo binaba ng bus. Ayan na yung bus. You can stop by here for a drink, yeah? Yan. Look for this light. This light. Yeah. Ngayon, humiwalay na ako sa tour ko kasi parang na-burn out na ako sa mga kakapunta ng temple. Temple na naman yung pupuntahan nila. Hindi ko naman maintindihan yun. Babae ako. Masusto ko yung nagsha-shopping o kaya may tinitignan or kumakain, ganyan. So, explore natin. Meron naman akong pin-prepare na itinerary kung magdi-DIY ako. So, sana magawa natin siya. Ang agenda ko is makapunta dun sa parang art street. Tapos makakita ng mga souvenir. Gusto kong makabili ng mga souvenir. Tapos magkape tayo sa tabi ng river. Let's go! Meron pa akong isang nadaanan na chendol.
Yan yung ginagamit nila na sugar, oh. Sarap. So, ganyan siya ginagawa. Ayan yung nilalagay nila na syrup. Bibig Chendol House. Yan. Tapos lakad pa tayo. Grabe to guys. So, ang haba ng pila. Tingnan nyo. Tapos parang yung main menu nila is puro chendol. Tapos meron din namang mga laksa-laksa. Ayan. Pero parang masarap nga. Tapos meron silang chendol na may durian. O, diba? Nadaanan ko lang to. Super cute siya. Coffee shop. Tapos, meron din silang mga souvenir store, mga gift shop. Ang cute guys. Tingnan nyo. So, may mga knick-knack silang mga tinda. Mga pwedeng pang souvenir, ganyan. Meron ako nadaanan din na isang store. Old Shop Tetarik, yung pangalan. Tingnan natin yung mga tinda nila. Pero mukhang maganda. Tapos ang mumura, guys. 15 RM lang yung isang pack ng mga drinks. Yung parang tinitimpla. Kasi naalala ko kahapon, nung nag-tour tayo sa Batu Caves, 35 ang isang pack ng ganyan. So, parang gusto ko bumili. Bili tayo. Meron akong nakuha na durian coffee tsaka white coffee. Tapos, gusto ko sanang i-create yung chendol sa bahay pag-uwi ko. Kasi last year, nung nag-SG ako, nagustuhan ko talaga siya. So, nag-try ako humanap ng sugar na galing Malaysia. Pero wala talaga akong nahanap. So, nabili ko na! Makakagawa na ako. Few years back, nung nag-Iloilo ako, bumili ako ng sombrero sa Kultura. Meron din dito. O, diba? After all this time, akala ko locally sa atin yun. Exactly the same. So, baka China lang siya. Ang laki ng bun, guys, so. Ano siyang cheese hotdog, tapos curry chicken. May chicken buns. Parang homemade din. Ito, ang daming tao. Na-curious ako. Pasukin din natin anong laman. Mga pasalubong din. So, naikot ko na yung buong Jonker Street and nakapag-shopping na rin ako. Now, ikutin ko naman tong river and I'll look for some coffee. The tour is now finished. So, pabalik na kami ng city after this. Thanks for watching. Bye!